Ang Jahannam o impyerno, ang huling hantungan ng mga taong sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga hindi mananampalataya, mga kafir, at pati na rin ang mga Muslim na kung tawagin ay mga munafikun, sila ang mga mapagkunwari o nabanggit sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na ang mga munafik na ito, sila ay ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakailalim ng impyerno o Jahannam. Kung paano ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa ng perpekto ang pagbibiyaya sa kanyang alipin, gaya ng biyaya ng paraiso, ay ganun din ang Jahannam kung gaano kaperpekto, kung paano naman magparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong may papasok o mailalagay sa Jahannam. Ang pinakamagaan na kaparusahan ng Jahannam ay siya ay patatayuin sa dalawang nagbabagang apoy hanggang ang init ng apoy na ito ay aakyat sa kanyang paa hanggang sa katawan at kukulo ang utak nito. Sa katawan mo ngayon ay hindi mo kakayanin ang init ng Jahannam. Ikaw ay maglalaho. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagdisenyo sa katawan ng tao na nasa Jahannam, ay ginawa niya itong malaki. Sa isang hadith na nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang isang ngipin o isang bagang ay kasing laki ng bundok ng Uhud at ang kapal ng kanyang balat ay abot sa lalakbayin ng 3 araw. Kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha li yaduqul adab. At kapag ang iyong katawan at balat ay nasunog o natunaw, ay papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong balat para sa panibagong pagpaparusa. Ang apoy ng Jahannam, ulit na mas mainit kaysa sa apoy ng dunya o dito sa mundo. Uqida alayha alfa amin hatta marrat. 1 taon itong pinainit hanggang ito ay naging matingkad na pula. At inulit ng 1,000 taon hanggang ito ay maging puti. At 1,000 taon hanggang sa maging itim. Kaya ang apoy ng Jahannam, ito ay kulay itim. Ang parusa sa mundo ay may hangganan, katulad ng kalungkutan, at may mga tao na nagpapakamatay dahil akala nila na dito nila matatapos ang kanilang pagsubok na dinaranas dito sa mundo. Ngunit ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, kung saan ang oras ay walang halaga, sapagkat sino man ang makakapasok o mapaparusahan sa Jahannam, khalidina fiha abadan, panghabang buhay at walang katapusan. Kung sa araw na ito ay binabanggit mo ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ay huwag kang pakampante o magsaya. Huwag nating gayahin ang Banu Israel na kanilang sinabi sa kanilang panahon, wa qalu lan tamassa naru illa ayamin mahduda. Kami ika ang napili, gaya natin ngayon ng mga Muslim. Kahit pa makapasok kami sa Jahannam, ay ilang araw lang kami doon at ilang araw lang ang aming itatagal. At sinong nagsabi na ilang araw lang o ilang linggo ang itatagal doon? Inna yawman inda rabbika ka'alfis sanati mimma ta'uddun. 1 araw sa kabilang buhay o Jahannam, ang taon ay katumbas ng 1,000 taon dito sa mundo o dito sa dunya. Ang parusa sa Jahannam ay tuloy-tuloy. Papalitan ng Allah paulit-ulit ang panibagong balat, panibagong pagpaparusa at patindi ng patindi at walang katapusan, walang ginhawa at walang pag-asa. Ang mga scholar ay kanilang sinabi, ang parusa sa mga tao na kasama mo doon ay mayroong kang bahagi o hati, katulad ng kulungan dito sa mundo, na kapag ang isang tao ay papasok sa kulungan, ay papadama ng mga unang nakakulong ang kanilang naranasan gaya ng pangbubugbog. Ganito rin ang kaganapan sa Jahannam sa mga tao doon. Walayyan fa'akumul yawma idh dhalamtum
annakum fi adhabi mushtarikun. Katulad nito, ang mga tao ay aabusuhin ng isa't isa. Sila ay mag-aaway, magsisisihan, at magtuturoan, at sila ay maglalaban. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila ay nakaupo kasama ng mga sahaba radiyallahu anhum. At sila ay may narinig na malakas na galabog o tunog. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong, "Qala atadruna ma hada?" Alam niyo ba kung ano ang tunog na yon? Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw na propeta ang siyang nakakaalam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari jahannam amundu 70 karifan. Ito ay bato na nahulog sa Jahannam 70,000 taon ang nakakalipas. Fahuwa yahwi al'an hatta na'taha ila qariha. Ngayon ika ay narating na nito ang kailaliman ng impyerno. At yan ang laki ng impyerno at ang lalim ng Jahannam. Qaruha shadid. Ito ay napakainit, sobrang init. Qaruha ba'id. At napakalalim, napakalawak. Haliyo al-hadid. Ang mga panggapos dito ay ang mga bakal at umaapoy na mga bakal. Wa syarabuha al-khawfu was-sadid. At ang inumin doon ay hamim, tubig na mainit. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuh yashwil wujuh. At kapag ang tubig na ito ay nainom at ang usok nito ay tutupok sa muka hanggang sa katawan. Huwag nyo isipin na kayo ay walang kakainin at iinumin dahil kayo ay magugutom, mauuhaw nang hindi nyo pa nararanasan sa buong buhay nyo na pagkauhaw. At merong isang pagkain sa Jahannam at ito ay isang puno kung tawagin ay zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Ito ay parang mga ulo ng syaitan ang kanyang bunga. Ang ugat nito ay nasa pinakailalim ng Jahannam. Ang buhay dito sa punong ito ay ang mga dugo, mga nana, mga balat at mga sunog na mga tao. Famalihuna minha, mapipilitan kang kainin hanggang mapuno ang tiyan at hanggang sa sumabog. At ito ay parang asid na susunog sa lahat ng parte ng loob ng tiyan ng tao. At mauuhaw ang tao na yon. Kaya ang ibibigay na tubig ay hamim. Ito ay mainit na tubig. Sa isang hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung isang bunga ng zakum ang may lagay dito sa mundo, ay mangangasira lahat ng kabuhayan ng tao dito at lahat ng may buhay ay mamamatay. Ang mga tao doon ay magsisigawan, isang araw, 2 araw. Ang alahas ko ay kadena, ang damit ko ay gawa sa apoy, ang pagkain ko ay zakum, ang inumin ko ay hamim, ako ay nasa madilim, hindi ako makakita. Ang mga tao doon ay magsisigawan at magmamakawa sa isang nilalang na ang kanyang pangalan ay Malik. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, alayha 19 na anghel o gwardya na dinisenyo para lamang sa impyerno at pagpaparusa, at si Malik ang kanilang pinuno o pinakamataas, khazinun nar, at sila ay mag-uumpisa na tumawag sa nilalang na ito na si Malik at sila ay magmamakaawa. Alayha malaikatun ghiladun shidadun. Ganito ang pagpapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay matitindi, sila ay marahas, sila ay malalakas, at wala ni isang katiting na awa sa kanilang mga puso. Ang mga tao ay mag-uumpisang humiyaw, magmakaawa sa anghel na ito. Hindi sinusuway ng nilalang na ito ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kaya ang ating puso ay tumitibok upang magpaalala sa kaganapan na katulad nito. Ud'u rabbakum yukaffif anna yawman minal adhab. Ang mga tao ay patuloy sa pagmamakaawa at pakikiusap, hindi para umalis
hindi para ialis sa jahanam